nasa na linya ng telepono. Oo, si Professor Edmond Tayaw, professional lecturer sa San Beda at San Beda University Graduate School of Law. Magandang hapon, Sir Edmond. Ang dami nangyayari. Sandro, Maan. Yun nga malungkot na balita po, yung pagpanaw nga po ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ano pong tingin yung implikasyon nito sa investigasyon dito nga po sa maanumalyang flood control projects? Alam mo, mahirap mag-speculate, Maan. Ang dami na nga speculation. No? Absent details as to what exactly were expected from the late Undersecretary, mahirap mag-speculate, no, kung ano yung magiging epekto. And precisely this is the reason why the Ombudsman has directed the investigators to secure yung telepono niya, siguro pati yung mga personal computer niya, no? Kasi that's the only way we can figure out, no, how much we were expecting or how much pieces of the puzzle, no, were supposedly to come from her, no. So yun. Ngayon nabalitaan pa lang na nangyari yan. Ang dami ng spekulasyon na pinapatay daw. At sinailes. Alam mo, hindi nakakabuti yung mga ganyang klaseng spekulasyon, no, na namatay na nga yung tao, gagamitin pa sa politika. Nako, ang hirap ng magsalita. Pero on the other hand din naman kasi, sir, nandyan pa rin naman si Yusek Bernardo, kasi matatandaan din natin doon sa pagharap ni Yusek Bernardo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, marami rin siyang alam. So pwedeng hindi lang si Yusek Cabral yung may alam, kundi meron pang ibang opisyal, dating opisyal ng DPWH na pwedeng pagkuhanan ng impormasyon para masigurado na may mapananagot doon nga sa issue ng flood control scandal. Alam mo, tama yung point mo, Sandro, no? Pero yun na nga, precisely because our system, if we even can call it a system, no, requires, not requires, but depends significantly on eyewitnesses. Alam mo, ang unang-unang tanong ko nung pumutok yung balitang yan, simple lang bakit bukod tangi ang ahensya ng DPWH ang nagbabayad ng cash sa mga kontraktor? Ako, ilang beses na rin akong naimbitahang maging consultant, no? At usually, either cheque ang ibabayad sa'yo or ipa-fund transfer. What's the difference? The difference there is that there's paper trail. Hindi yan, pag cash kasi, doon papasok yung sinasabi nung isang magiting na senador na safe ka na. Kaya kailangan sa mga ganitong transaksyon, palaging merong bagman, palaging may third party. Kasi nga, ayaw nilang matrace yan sa kanila. And ultimately, the reason why you need to tie it up with them, and ito na nga, pinupoliticize, no? Ang sinasabi, basta may insertion, merong anomalya. Actually, hindi po. Yun pong insertion ay part of legislation. Insertion ng tawag, kasi hindi mo naman maiiwasan na ang isang batas, kasama na ang budget dyan, ang budget ay batas din. When it is proposed, it doesn't mean, and I don't think there's any occasion at all that a proposed legislation comes out of the whole legislative process, no, looking exactly the same as it was proposed. Palaging merong pagbabagong mangyayari dyan. Ngayon, kaya mo kailangang tingnan itong dulo nito, which means you have to ask those who are implementing these projects, is precisely they're the ones who will be able to tie it to the consummation of the initiative. Ano ibig sabihin nun? You have to be able to trace how the money changed hands, no, from the time it was proposed, meaning from the time it was quote unquote inserted, no, and to the time that it gets
to the agency and paid to a contractor, and paano na and how some percentage of it got to was this supposed author of the initiative o yung sinasabi nilang nag-sponsor nito sa legislation. Hindi porke nag-insert ka, ibig sabihin nagnakaw ka na kaagad. Kaya kailangan mong matrace yung money trail. The whole action itself, no? So yun yung point niyan, no? Ang problema nga nito dahil nga pinapayagan itong DPWH ng ganitong klaseng practice, nakadepende ka masyado sa witness, no? Hindi katulad ng usual transaction na may paper trail. Sige, Prof. Edmond, balikan po natin yan. Magbi-break lang po kami sandali. Diyan po muna kayo. Ganda nga po, Sandro. Opo. Sir, paano po kaya yung... paano natin malalaman? Kasi for sure, merong magtatangka to their advantage na gamitin itong sitwasyon yung nangyari kay dating Yusek Cabral. Paano ba natin makikita kapag ito'y nagagamit na talagang napopoliticize na? Ngayon pa lang napopoliticize na, hindi mo naman na kailangan pang, sabi nga nila, hindi na kailangan i-memorize yan. Obvious naman eh. I mean, the fact na wala pang, kasi ang mga detalyang kailangan mo dito, bakit siya nandun sa Cannon Road, no? Saan ka naman nakakita ng tumatambay sa Cannon Road? Sa pagkakaintindi ko, marami naman siguro sa atin, lalo na sa mga nakikinig na nakarating na ng Baguio. Nadadaan ka ng Cannon Road pero hindi ka tumatambay doon. Alanganing lugar. Oo. May dinner ba doon na pinuntahan ng dating Yusek? Sinong kasama niya? At bakit siya nagpaiwan doon? Yun yung mga tanong dyan eh. So hanggat hindi mo nasasagot yun at bigla-biglang may conclusion na kagad na pinapatay, alam mo na kagad na nagagamit yan. Ngayon, kung ginagamit man yan, ang tanong, pagpalagay mo na may katotohanan doon, no, na pinapatay, sino ba who stands to benefit from her death? No? Alam mo kung tutusin, nakakalungkot nga yan at namatay eh. Pero dahil nga siya ay involved dito sa iniimbestigahan, imbis na malungkot yung mga tao, alam mo, kung kamag-anak ka niyan, siguro lalo kang malulungkot at maiinis kasi imbis na the morning period, ginagawa pang ganyan, no? Sino ba yung isinisiwalat ng yumaong undersecretary in the first place? So, gusto nilang i-politicize, then might as well get to the bottom of it. Oo, nako, ito pa. Kasi si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umalis, no, Professor, pa-US. Nakatakdang bumalik sana sa paalam niya ay December 17. Pero hanggang ngayon, ang sabi ng immigration ay wala pa silang nakitang entry, no, pabalik ng Pilipinas. Nagtatanong tuloy yung mga netizen, may mga naiisip na rin agad na baka daw hindi na bumalik. Anong masasabi niyo, Prof? Hindi din naman imposible na merong intent or merong possibility, no? Hanggat hindi bumabalik, walang pinag-iba yan sa dating Congressman Saldico na kung saan-saan ririnig at nababalitang nagpupunta kung saan-saan. O wala ding pinag-iba yan sa dating spokesperson Harry Roque, no? Na hindi na rin natin alam kung saan napapadpad, no? Bukod sa pagbablog niya ng pagluluto at pagkain ng humba, ano? So, yun na lang ang nalalaman natin dyan. But at the end of the day, really, no, again, what's important is to nip it in the bud, no? More than apart from getting people, holding them accountable, no, to all this scandal, dapat pag-isipan nating mabuti yung klase ng paggogobyerno meron tayo. At lalong-lalo na dyan sa DPWH, kailangan nating tanungin, bakit sila nagbabayad ng cash? Ito pa. Professor, si dating DPWH Engineer Alcantara ay nagbalik ng 71 million pesos. Meron siyang ganun, di ba? At pasok na sa Witness Protection Program.
Kapalit. Siguro, tanungin mo si Senator Marcoleta kasi hindi naman daw yan required no? So, alam mo, may tinatawag kasing goodwill. Ibig sabihin, it's a gesture on the part of a party, no, to indicate his or her willingness to cooperate. No? And what can be more concrete than surrendering part of whatever amount is involved in this scandal? Not to mention, again, if we are really after, the principal culprit in this regard, whether we like it or not, the DPWH engineers, they're at the bottom of the feeding cycle, so to speak. No? So we will definitely need, no, whatever it is that they can share, no, to shed light in this issue, no. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng state witness na senador, siguro, kasi nandun pa lang sila sa proposal stage. So paano mo ngayon ulit itatahi doon sa consummation na ine-explain ko nga kanina? Prof. Edmond, iba naman ako. Ano po kaya ang inaasahan natin for 2026 sa politika dito sa ating bansa? Alam mo, Sandro, mahirap yung tanong mo kasi wala naman akong bolang kristal. No? Ang tingin ko lang dyan, hindi naman natatapos manggulo yung mga gustong manggulo at hindi naman natatapos yung gustong mag-resign ang Pangulo. Tuloy-tuloy lang yan. Tama lang naman na ang tawag dito, we demand accountability. But if you're going to ask me, parang hindi naman yata tama na at hindi makatotohanan na sasabihin natin na ang involved lang sa anomalya yung mga nasa gobyerno ngayon. Kitang-kita naman natin kailan ba lumaki si dating Congressman Saldico? Kailan lumaki yung construction company ni Diskaya? So sa madali sabi, kung seryoso tayo na mapanagot lahat ng tao, kailangan tingnan natin yung kaduluduluhan nito. At siguro idagdag na din natin yung matalinghagang parang nawala na lang bula na formally. Kasi kung hanggang doon sa panahon na yon na tawag dito natutuntun yung pagsisimula ng mga anomalyang to, kailangan natin talagang tingnan mabuti because at the end of the day, this is not just about personalities. This is systemic and we really have to look at to how the government has been working and actually not working. At sana'y masolusyonan nga natin yan pagdating ng 2026, sir. Yes, exactly. Not only 2026, but at least we could start moving towards systemic change next year. Alright. Kasi mahaba-haba pa yung 2028 Maraming salamat po, Professor Edmond Taya, professorial lecturer po mula dyan sa San Beda University Graduate School of Law. Maraming salamat, sir.